Ang daming nangyari ngayon, ngayong araw na ito. And this past few days, to be honest, nakaka-disturb na kasi uh, because of the criminality, na nangyayari, yung mga movie driver na binibiktima, alam mo yun, ang masakit kasi, no, dito mga nakakaraang araw, yung mga biktima talaga ay yung mga tao na lumalaban ng pata sa buhay. And sunod-sunod na nga yung mga Grab, Move It, yung mga TNVS, yung mga motorcycle taxi. Sunod-sunod na nagpo-post na meron silang mga uh, pakiusap na kung hold upin nyo ko, pwede ba na buhayin nyo naman kami. Then may picture pa ng pamilya, may picture ng mga anak. It is just so very heartbreaking na nauwi na tayo sa ganitong sitwasyon. I would just like to show you, no? Kasi para makapture ba natin dito sa live na to, in the future, makita natin kung ano ba yung talagang sinasabi ko. Ayan. Okay? Ayan. Alam niyo yun? The clamor of the Duterte kind of leadership is getting traction. And maraming naghahanap, maraming nag-aano na, buti pa nung panahon ni Duterte, ganyan-ganyan. Whatever PRRD did nung panahon niya, undoubtedly, ito ay kinaluguran ng mga tao. Today, meron talagang kagimbal-gimbal na balita wherein a BBM vlogger was brutally unalive. Okay? At nakita naman sa mga balita na tinadtad yung ulo nitong ni Mima Alicia. So, according sa mga balita, pauwi na siya ng madaling araw sa kanilang bahay na inuupahan na apparently bagong lipat lang sila doon. Wala pa silang 1.5 buwan doon sa bahay na kanilang nilipatan. And papagarahe sila doon sa kanilang bahay at merong dumating na riding in tandem at tinambangan itong si Mima Alicia. Okay, this is the initial report that is circulating in the mainstream media at pati yung mga pulis na nakausap, ito rin naman, well, galing sa kanila may informasyon na yan. So ngayon itong si Mima Alicia, kilala naman natin siya eh. She is not a nice person. Hindi naman kasi talaga siyang nice na tao. Yung mga vlog niya, hindi naman talaga yung vlog na magagamit mo for intellectual discussion. Yung vlog niya is really about trolling, pambabalahura kay VP, ganyan-ganyan, and things like that. Yung nangyari kay Mima Alicia, nobody wants that to happen to her. Kahit pa sobrang asshole niya sa vlogging, kahit sobrang asshole ni Mima Alicia sa social media, I do not wish her harm. Sa social media, tsaka sa politics lang. Pero wag naman tayo aabot sa patayan. Wag tayong umabot dun sa ganyang kabrutal na no? Okay. Now, obviously, the immediate reaction of the anti-Duterte community is to spin it and idiin yung nangyari kay Mima Alicia sa mga DDS. Magla-live ako ngayon dahil gusto kong pag-usapan yung
mga nangyayari, mga disturbing na nangyayari this past few days. Well, yesterday, yung mga disturbing na pangyayari, no? Hello, Jupau Gasol, Ma'am Zenny Ponce, Avril de 19, RM, hello. Ann Kulit Vlog, Gareth Malaya, Ethel Flores, Leng Española, hello. Mama Mia, hello. Turuth PH, Mikay BB, Jeng of All Trades. It just pop up now. Hello, I am Norse. Coraine Johnson, Icicle, Andrea Fox. Hello, ayan. Teka lang ha. Tanggalin ko yung auto-translate. Hello, Ace Kekegan. Hello. Ayan, sa mga nandito. Magandang madaling araw sa inyong lahat. It's 4 a.m. It's 4 a.m. now. I had a very important conversation with some of my friends. Pasensya na kayo, masama rin kasi yung pakiramdam ko. Kaya hindi rin ako maka-live ng kanina. I have to rest kasi talagang grabe, sobrang sakit ng lalamunan ko. Parang medyo sinisinat-sinat pa ako and parang pakiramdam ko talaga tatrangkasuhin ako. So that is why medyo hindi ako nakapag-live ng usual schedule natin. Ang daming nangyari ngayong araw na ito. And this past few days, to be honest, nakaka-disturb na kasi because of the criminality na nangyayari, yung mga movie driver na binibiktima, alam mo yun, ang masakit kasi, no, dito mga nakakaraang araw, yung mga biktima talaga ay yung mga tao na lumalaban ng pata sa buhay. And sunod-sunod na nga yung mga Grab, Move It, yung mga TNVS, yung mga motorcycle taxi. Sunod-sunod na nagpo-post na meron silang mga pakiusap na kung hold upin nyo ko, pwede ba na buhayin nyo naman kami. Then may picture pa ng pamilya, may picture ng mga anak. It is just so very heartbreaking na nauwi na tayo sa ganitong sitwasyon. Nauwi na tayo sa ganitong klaseng nauwi na tayo sa ganitong klaseng kalagayan. I would just like to show you, no, kasi para makapture ba natin dito sa live na to, in the future, makita natin kung ano ba yung talagang sinasabi ko. Ayan. Okay? Ayan. Alam niyo yun? Sabi ni Meki Mek, ate sorry, out of topic, meron nagsisirculate sa post na essay about sa na-dismiss na 4th impeachment. Yun ba yung dati pa? Parang dati pa yata yan. Parang dati pa yata yan. Parang wala namang bagong announcement ng Supreme Court. So anyway, the clamor of the Duterte kind of leadership is getting traction. And maraming naghahanap, maraming na buti pa nung panahon ni Duterte, ganyan. Whatever PRRD did nung panahon niya, undoubtedly, ito ay kinaluguran ng mga tao. Kasi
Sabi ni 3K Brandy, di po ba kayo makatulog? Well, oo, kasama na rin doon. Yung about sa hindi na daw kakasuhan yung mga nagsasalita tungkol sa impeachment yata. I am honestly disheartened. Kailangan pa ba umabot sa point na marami ng casualty bago pa manawagan ang taong bayan? Honestly, I feel like mahina yung boses natin, sabi ni Clyde. Well, sa totoo lang, it is not loud enough. Hindi sa mahina yung boses natin. Yung boses natin is not loud enough. So, how are we going to increase, how are we going to make our voices louder? That's the challenge. Ayun. So, ngayon, sakit sa heart, sa totoo lang. Yung, dati hindi sa atin yung lansangan before PRRD. PRRD time, binalik ni PRRD yung lansangan sa atin. Binalik niya yung kalsada sa taong bayan. We were able to live our life, do our thing, na hindi tayo natatakot sa safety and security natin. May isip lang natin kung ano yung mga pwede nating gawin in order to improve our lives, focus on economic activity to improve our lives. 'Di ba? Ganun lang yung ganun na yung iniisip natin nung panahon ni PRRD. And now we're back to square one. Concern natin kung buhay tayo o patay tayo. Yun na yung nagiging number one na concern ngayon. Hi. Ayun. Is it still not loud enough po or sumisigaw tayo sa tengang tinatakpan nila? Sabi ni Macintosh Salvatore. Well, it is not loud enough. It is not loud enough because kung nagtitengang kawali sila, tanggalin natin yung tengang kawali. How we're going to do that, I do not know. So, what I know is that we cannot tolerate this kind of situation. Unsafe dyan sa Pinas. Could you imagine matuloy ang pinaplano niyang manatili sa pwesto? Nakikipagpatentero na naman tayo sa kamatayan. Sabi ni, yeah, that's the exact word. That's the best way to put it. Nandun tayo sa panahon ulit na nakikipagpatentero tayo kay kamatayan. Everyone wants a piece of something. Lahat corrupt. Merong maliit na proseso, lahat ng mga corrupt sa gobyerno, they see it as an opportunity para mangotong. Nakita niyo po yung banat yung post ng Lovely Granada na para bang sinasabi niya na pinlano ng mga Duterte lahat ng mga crimes para sabihin sa mga tao na need nila ng kamay na bakal to promote VP. Stupid lang sobrang stupid. Sana talaga madismantle ng ICC at makuwi si PRRD before November para makafocus na tayo sa main problem dito sa bansa. Kasi itong mga BBM vloggers, ide-deflect at isisisi sa ating Duterte supporters, nakakainis. Okay, eto na nga. Today, meron talagang kagimbal-gimbal na balita wherein a BBM vlogger was brutally unalive. Okay, at nakita naman sa mga balita na tinadtad yung ulo nitong ni Mima Alicia. So, according sa mga balita, pauwi na siya ng madaling araw sa kanilang bahay na inuupahan na apparently bagong lipat lang sila doon. Wala pa silang 1.5 buwan doon sa bahay na kanilang nilipatan. And papagarahe sila doon sa kanilang bahay at merong dumating na riding in tandem at tinambangan itong si Mima Alicia. Okay, this is the initial report that is circulating in the mainstream media at pati yung mga pulis na nakausap. Ito rin naman, well, galing sa kanila naman yung informasyon na yan. Ayun. Basta ingat kayo madam, basta kahit sino ngayon, basta against sa kanila, baka tamaan. Mas marami pang sympathizers yung TNVS rider.
Joey, nabalitaan mo ba rin ba yung nangyari ngayon sa Capas Tarlac ng mga AFPP na alis mga AITA at nilagyan pa ng mga harang para dun yata gagawin ang Paxilica. Kawawa ang mga katutubong AITA. Actually, we shouldn't allow it talaga Sa totoo lang, alam mo yun yung, everything is so overwhelming. How can we really start? Yung kalaban natin, power, pera, network. Alam mo yun? Talagang, I'm very scared for our future. I'm very scared for the future of the Philippines. Kasi, I do not know how we can unite ourselves, how we can make our voices louder. Kasi araw-araw tayong ino-overwhelm ng issues 'Di ba? Araw-araw tayong ino-overwhelm ng issue. Ngayon, balik lang tayo dito sa nangyari Mima Alicia. So ngayon itong si Mima Alicia, kilala naman natin siya she is not a nice person. Hindi naman kasi talaga siyang nice na tao. Yung mga vlog niya, hindi naman talaga yung vlog na magagamit mo for intellectual discussion. Yung vlog niya is really about trolling, pambabalahura kay VP, ganyan-ganyan, and things like that. Yung nangyari kay Mima Alicia, nobody wants that to happen to her. Kahit pa sobrang asshole niya sa vlogging, kahit sobrang asshole ni Mima Alicia sa social media, I do not wish her harm. I do not wish her harm. Kasasabi ko lang to kagabi nung nag-live ako. Sabi ko nga, sa social media at sa politics lang. Pero wag naman tayo aabot sa patayan. Huwag tayong umabot dun sa ganyang kabrutal na no? Okay. Now, obviously, the immediate reaction of the anti-Duterte community is to spin it and idiin yung nangyari kay Mima Alicia sa mga DDS. And some pages, pro-BBM pages, is brazen and stupid enough na sabihin na, ano yan, mga Duterte Death Squad ang gumawa niyan kay Mima Alicia and things like that. And sobrang baboy lang kasi while I do not celebrate what happened to Mima Alicia, let us just be real here. Mima Alicia is not a nice person. Okay? Hindi naman siya talaga nice na tao. Hindi ko sineselebrate yung nangyari kay Mima Alicia. No one deserves that. Okay? No one deserves that, na maganyan ka. Okay? Pero mali naman na while wala ako masyadong wala ako masyadong bubog sa nangyari sa kanya. I do not celebrate what happened to her, and I hope she gets justice doon sa nangyari sa kanya. I'm sure everyone can relate. Alam mo, Joey, simula nung nakuha ulit nila ang majority, grabe yung anxiety ko. Sobrang negative ng tingin ng future ng country natin. Ayun. Sabi ni Ju Pao, sorry Ma'am Joey, di ako naaawa sa kanya. Wala naman akong feelings sa kanya, sa totoo lang. Wala akong feelings sa kanya. Pero hindi ko sineselebrate yung nangyari sa kanya. I am not celebrating it. And I am hoping na makakuha siya ng hustisya. Na buwisit lang ako na ini-spin ito ng mga BBM vloggers as if kagagawan ito ng mga Duterte supporters or kagawan to ng kampo ng mga Duterte. Okay? I would just like to inform everyone how Mima Alicia is a person na hindi naman talaga kaiga-igaya. Okay?
May ano talaga, meron talagang attitude to si Mima Alicia. I'm going to tell you something about, some bits that I know about Mima Alicia. Pero, it doesn't mean na ano, no? It doesn't mean na, ito yung reason kung bakit nangyari sa kanya yan. Hindi natin alam. Pero it is something that the authorities should explore. First and foremost, I would just like to tell you my experience, my personal experience kay Mima Alicia. Si Mima Alicia, follower ko yan sa TikTok noong before election, tsaka immediately after election. So, kilala ko siya, but I never met her personally. Kilala ko siya kasi nanonood siya ng vlog ko sa TikTok. Nanonood siya ng vlog ko sa TikTok noon. Nagkaroon ng mga kaaway si Mima Alicia na mga followers ko din. And I think that is the time when I started parang kakaiba tong batang to, ganyan. Kasi meron siyang nakaaway na follower ko rin, na kaibigan ko rin. At yung away turned into a very, very ugly away. As in, sobrang balahuraan na away. Yung nagbababuyan sa social media. And when I say babuyan, yung babuyan na malala na, alam mo yun, yung mga personal stuff, sinasabi, pinupost yung mga anak, pinupost yung mga kamag-anak, yung mga ganyan-ganyan. And it was an ugly, ugly fight that I have to tell my friend na, alam mo, better na wag mo nang patulan to. Kasi ito yung tipo ng tao na hanggat hindi ka tumitigil, hindi siya titigil. Ganon. Ganon siyang klaseng tao. So that is my first glimpse of Mima Alicia as a person. Hindi talaga siya nice. Hindi talaga siya nice, okay? Sabi ni Austrian Painter, dami pagising. Oo nga 476 pa kayong gising ha. Ayun, okay. Now, later on, nagkaroon na siya ng mga issue. May sariling lakad na to si Mima Alicia na mga ginagawa. And di ba na-issue pa nga siya na doon sa parang, I think it was Boss Dada who posted it na parang isang Zoom call na nandun si Mima Alicia hosted by Nino Barsaga, kung saan nag-handle itong si Nino Barsaga ng mga BBM vloggers na ng mga Martin vloggers na babayaran kayo hanggang 2028 ang kontrata ninyo, ang gagawin nyo lang, atakihin si Inday, atakihin mga Duterte, things like that. Tapos bayad kayo hanggang 2028, mga ganong etchos. Mima Alicia was in that Zoom call. Ngayon, sa akin kasi parang yung mga tao, bahala na kayo sa mga trip ninyo. Kung gusto niyo magpabayad, magpabayad kayo. Parang sa akin I mean, hindi na ako mako-concern dyan. Konsensya nyo na yan eh. Tsaka sarili nyong desisyon yan eh. Siya din nagkalat na may anak si Banat Bay, sabi ni Ann Harot. Actually, marami talaga siyang chismis. At yung mga chismis ni Mima Alicia, karamihan talaga, mga sobrang mga wala talagang basis. Viewers at the moment are either graveyard shift or OFW. Siguro very few yung nagpupuyat lang talaga, sabi ni Kuwagong Puyat. Ayan. Katulad mo ba? Katulad mo ba, Kuwagong Puyat? Ayan. Okay. So, ayan may mga, alam mo yun, yung minsan, kasi hindi ko naman talaga pinapanood yung vlog ni Mima Alicia eh. Pero, I remembered na nagkaroon ng insidente na, nagkaroon ng public issue yan si Mima Alicia kung saan lumabas siya, nabugbog, sarado siya. So, I think that was maybe last year. And, alam mo yun, kasi this kind of people, you kinda expect yung mga ganyan, yung mga nabugbog siya, yung mga unfortunate things to happen. Kasi nga, ito yung mga tipo ng tao na mahirap makausap. Tapos alam mo yung unpredictable, yung parang makikipag-away. Alam mo yung parang may rabies pag nagalit. Ganon. Nakita ko lang yung vlog niya now, circulating here on YT, babaeng nagpaayos ng ilong, sabi ni 3K Brandy. Wala naman kasi talagang pumapansin dyan, kasi nga, yung mga content niya, sobrang baboy. I remember,
mga BBM vloggers kasi talaga yan eh. So, before, nung parang si Maharlika pa yung sobrang mainit no, na laging kumukontra kay Lisa at saka kay Bongbong Marcos. I remember kinontent rin yan si kinontent rin yan si Maharlika eh. Tapos baboy talaga yung content niyan. Kasi sobrang baboy talaga. Kinontent rin yan si Crisette. And sobrang bababoy din ng mga sinabi niya kay Crisette. Ayun. So, I am just telling this ha. I'm just putting it out there. Kasi nga, ang sinisisi nila, mga Duterte supporters. Bakit hindi natin pag-usapan kung anong klaseng tao si Mima Alicia? Bakit hindi nyo i-reveal na marami talaga silang marami talagang may hindi gusto dyan kay Mima Alicia, whether Duterte supporters or non-Duterte supporters. Ayan. Ganon. Ngayon, etong si Alicia, noong March 2026, nag-file siya ng kaso dun sa kanyang ex-boyfriend. Rumor has it na talagang, kasi nga nagbugbuga na yan before eh. Yung si Mima Alicia at saka yung ex niya, very toxic yung relationship nila. Very, very toxic yung relationship nila. So, nagbugbuga na yan before. In fact, nag-live yan si Mima Alicia maybe 7 or 8 months ago na pinapakita niya talaga yung mga pasapasa niya, yung mga bugbog niya. Dahil ganun yung toxic talaga yung relationship nila ng ex niya. Yung ex niya named Kyle. Okay? Yung ex niya na yon named Kyle. Okay. Ngayon, itong si Mima Alicia, ilang beses na rin niyang na-take down ng page. Ilang beses na rin niya na-take down ng page. Ngayon, marami pong page yan si Mima Alicia. Merong, Mima Alicia 1.0, 2.0, ganyan-ganyan. Tapos, meron din siyang page na online Tita Mia. Okay, siya rin yan. Siya rin yun si Might be wrong though, pero it's one of her last post. Okay. So, ngayon, si Mima Alicia, siya? Tawag dito, marami siyang page. At isa sa mga page niya is itong online Tita Mia na to. Ayan, online Tita Mia. Ayan. Itong page na to. Siya rin yan. So if you're going to scroll down dun sa mga post niya, ayan. One day ago, ayan, binabash niya dyan si, Inday, yung Office of the Vice President. Ayan. Parang pinuntahan nila yung yung Office of the Vice President, yung Disaster Response Center na Office of the Vice President, and she tried to mock it. Ayan, okay? Ayan. And then one of her last posts doon sa page na yon ay ito. Ayan. So sabi niya, gusto niyo ba ng story time tungkol sa ex na may scandal viral video about sa mga resibo san kwartan na pinadaraan ko sa todikan an ginhimo ginpinan babaye habang adeak sa Manila pati scooter ko pinambabae. Siguro scooter yon. Scooter ko pinambabae. Ayaw akong tigilan kaya gusto ata ibulgar ang baho niya. Okay? I do not understand. I think Mima Alicia is waray. And marami siyang marami siyang mga komento dito. So if you're going to look at this post, ito yung post na sinasabi ko, Ayan. Ayan yung post na sinasabi ko. And if you're going to look at it, okay? So, maraming mga pictures dyan na lumalabas. Pictures nung someone named Kyle Anthony. Okay? Okay. Ayan. So, it looks like merong existing issue ito, si Mima Alicia, doon sa ex-boyfriend niya. Doon sa ex-boyfriend niya, named Kyle, okay? Number 1, nagbubugbugan sila.
Okay? Number 2, dinimanda ni Mima Alicia ng VAUSI, Violence Against Women, yang Kyle na yan. Okay? And this is something that I posted in my FB. I have to talk about this ha, kasi sobrang unfair na tinatwist ng mga anti-Duterte itong nangyari kay Mima Alicia as if kasalanan ng mga Duterte supporters. Okay? So, ito, nilagyan ko lang ng flower yan, pero if you're going to visit that page, panulat ni Kapepe, okay? Meron niyang post noong March 18. Sabi dun sa post na yon, nireklamo na sinasabing BBM vlogger na si Alicia Lipata, aka Mia Fernandez, Mima Alicia, and Alicia Comments. Sabi ko sa inyo, marami silang marami siyang page. Ang ex-boyfriend niyang si Kyle, si Alicia Lipata ay taga Lowang, Northern Samar. Ano kaya ang ugat ng pangyayaring ito? Sabi ng mga netizens, ang kasong VAUSI ni Alicia Lipata, aka Mima Alicia, na na-file sa Pasay ay na-dismiss. Itong reklamong VAUSI naman niya ngayon ay sa Pasig niya na-file. Kaya anong katotohanan sa likod ng pangyayaring ito? Ano ang totoong kwento? Okay. And like I said, Mima Alicia had been posting and doing lives pertaining dun sa bugbugan nila ng kanyang ex. Okay? In the past. So if you're going to you can actually check another link in that post, okay? Na kung saan, this was in March 18 also, na kung saan nag-file ng case nung March 14 ulit itong si Mima Alicia. Kasi allegedly, na-dismiss yung VAUSI niya sa Pasay, tapos nag-refile ulit. Ayan, okay? At kung saan, kinasuhan nga niya ulit itong certain Kyle na ito. Okay? I would just like to, for everyone to look at the facts. May history ng bugbugan si Mima Alicia. May history siya ng siraan ng buhay dito sa kanyang ex na pinupost niya sa social media. Kagaya nun, yung pinakita ko sa inyo na online Tita Mia. And that is Mima Alicia's page. Okay? That is, kasi nakalagay naman dun sa nakalagay naman dun sa wall, no? And picture niya kasi rin yung nandun. Yung online Tita Mia, Alicia Comments is Mia, Alicia Comments is Alicia Lipatan yan diba? Okay. And picture niya yung nakalagay. Picture niya yung nakalagay sa sa profile photos and even doon sa banner. Ayan. And yung mga post dito are actually activities of Mima Alicia. Like for example, ito, meron siyang mga minute na friends, kumain sila, ganyan-ganyan, and things like that. Okay. Those people who are saying na may kinalaman ng mga Duterte dito or whatnot, pag-usapan muna natin kung anong klaseng tao si Alicia. Again, I am not celebrating what happened to her. But it is unfair that you are going to point to the Duterte supporters or to the Dutertes kung ano man yung nangyari kay Alicia. Okay? Sana naman maging fair tayo. At kahit ayoko kay Alicia, kahit hindi ko siya bet, kahit inis na inis ako sa kanya, gusto ko pa rin siyang makahanap ng hustisya. Dati pagtapos nagkapera sa Ngagva. Miss Joy, bakit ang tagal mo na sa Davao? Wala po ako sa Davao. Ayun. Sabi ni, di kilala ng mga DDS yan. Ba't nagpa-aksayan ngayon lang siya sumikat? Well, ngayon importante yung kwento niya. Kasi nga, victim rin siya ng victim rin siya ng karahasan Very, very violent yung pagka-tegi sa kanya 'di ba? And yung pagkategi sa kanya is a brazen criminal act. Biruin mo, pinuntahan siya sa bahay, binangbang ng ilang beses sa ulo.
yung tumegi sa kanya, it looks like galit na galit sa kanya. Kasi sinugurado sa ulo binira eh. 'Di ba? Sa ulo binira. Ganon. The reason why I am talking about this, and the reason why I think this is important, is because this event is going to be, ngayon nga lang, ginakita na natin, ginagamit na nila sa political, for political clout itong nangyari na to 'Diba? Ginagamit na nila for political clout. Tinutwist na nila, na, in the middle of the impeachment, pagkatapos, ginagamit nila yung threat issue, yung mga ganyan. Grabe gigil yung tumira, sabi ni Ultimate Born. Totoo. Grabe yung gigil ng tumira. Ngayon, may isa pa pala akong gustong i-point out. May isang account, okay? Gusto ko lang gusto ko lang parang ipakita na grabe talaga yung away nila. Grabe talaga yung away ni Mima at saka nung ex niya. Okay, to the extent na, okay, merong isang account na ito yung pangalan ng ex niya okay? So if you're going to look at this account, ang nakalagay dito, my second account, Kyle Anthony Tan Cowie, okay? Itong account na to, gamit yung picture nung certain guy na yon. But if you're going to scroll down, lahat ng mga post doon, derogatory para kay Kyle. As in, yung mga ganyan. Kagaya nito, customer satisfied, 2 puffs, solve, deep throat, 1,700 pesos only. Alam mo yon, yung parang itong account na to was created to humiliate Kyle. Pagkatapos meron pang mga picture na labas yung kanyang talong, yung mga ganon. Pinost pa yung kanyang driver's license. Alam mo yon? So, I am just pointing this out at merong mga very, very personal photos na nakalagay din. So, the primary suspect is the ex, sabi ni Gracia. Well, hindi pa naglalabas ng official report yung PNP. Although narinig ko sa DZRH na interview na isa ito sa mga anggulo na binabantayan nila. Ayan, okay? So, if you're yung kaninang page na pinakita ko sa inyo, hindi ko na lang kasi mapakita ngayon kasi sobrang lalaswa ng mga nakapost doon. Pati yung lalaki nakahubad, tapos nilagyan lang ng smiley yung talong, yung mga ganon. So, I do not know, pero I am not saying na si Alicia ang gumawa nitong page na to or whatsoever. What I am saying is that si Kyle merong kaaway na matindi. Okay? Si Alicia, ilang beses niya nang dinimanda itong Kyle. Meron ding history itong si Kyle at si Mima Alicia ng bugbugang malala. Okay? So if you're going to tell us na Duterte ang may kasalanan dito, why don't you look at this angle first? Kasi ito yung reasonable there might be other possibility. Hindi naman foolproof yung theory na yan. 'Di ba? Hindi naman foolproof yung theory na yan na baka si Kyle ang merong interest na ipategi itong ipa-unalive itong si Alicia, ganyan-ganyan. Hindi natin alam kung meron pang ibang explanation. Okay? But at this moment, at this point, a reasonable person will look at any kaaway of Alicia. Okay? Any kaaway of Alicia. Before nangyari sa kanya. Sabi ni Jupao, DDS daw kasi yung si Kyle. Suspect ang ex tapos BBM supporter pa yan. Dalawang kakampink. Lahat isisisi na nila sa mga DDS sa mga Duterte. Pwede yata nila hingin tulong ng Facebook para tingnan messages sa social media ni Alicia at ng BF niya. Kasama nila Mike Cervera yan, si Mima, di ba? Yes. Grupo nila yan. Ganon. Ayun. Hello, Janine Valelo from Germany. Hello po sa inyo. Ayan. Anti-Duterte si Mia, pero during FPRR this time, buhay na buhay siya. Sa panahon pa na sinusuportahan niyang presidente siya nagurgur.
Correct, hindi natin alam kung sino ang may matinding galit sa kanya to the point na gawin yan. Ayun, okay? Pero wag nyo kaming bullshitin. Kayong mga BBM vloggers, kahit kayo may mga issues kayo kay Alicia. Alam nyo na meron talagang hindi magandang ugali ang bata na yan. Alam nyo yun. Kasi pagka nakaaway niya, away talaga eh. Ganun yung ugali niyang bata na yan eh. Pagka kaaway niya talaga as in. Kahit si Falsis pinapatulan yung DDS daw nagpategi. Falsis has fallen so far from grace. Wala na di siyang respeto sa sarili niya. Pero mabalita about sa hatian daw magbayad. Sabi ni, well, yun yung isa sa mga anggulo na umiikot na parang nagkaroon ng problema sa hatian, ganyan-ganyan, yung mga ganong etos-etos, ganon, na parang magkano ang bigayan, things like that, yung mga ganong-ganong bagay. Pero I don't think they are going to they're going to talaga because of 2 million pesos, hatian sa 2 million pesos, puputukan mo ng 5 bala sa ulo. Bata pa pala siya. Yes, sobrang bata pa niyan. Sobrang bata pa niyan. Sobrang bata pa niyan. Ayun, okay? Now, ngayon, isang assure natin dito is that ganito nakabrisan gumawa ng krimen yung mga kriminal. It has nothing to do whether yung biktima is BBM supporter, DDS, yellow, pink, or whatsoever. It doesn't matter. Ang biktima ay biktima. Pag ikaw ay naging biktima ng karahasan, wala kang politika. It doesn't really, your politics doesn't really play a role in it. So, palala na tayo ng palala yung sitwasyon natin ngayon. And another thing that I would like to emphasize, si Attorney Baligod, di ba inisyohan siya ng mga warrant of arrest? Attorney Mike Defensor is in prison. Mas maaga pa siyang napakulong kaysa kay Martin Romualdez at kay Zaldico. Attorney Baligod receive a warrant of distraint or levy on their personal properties. Okay? In an obvious harassment by the administration because over and above already paid taxes in 2022. BIR is demanding an alleged deficiency, the amount of which is monstrosity. You want to rob us of the fruits of our honest toil, tapos isisilid nyo lang yan sa maleta, we'd rather see you in court. So, eto yung levy kay Attorney Baligod, 30 million pesos. My God. We know why you're doing this to Attorney Baligod. Sobrang lala na nito nangyayari sa bansa natin, my God. Miss Joey, what if tinegi si Mima Alicia dahil nalaman na babaliktad siya at ibubunyag mga nalalaman niya about sa bangag admin? Sabi ni Dean Cruz. Actually, well, conspiracy theory yan, very, 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 very speculative yan. Pero alam nyo, kung ganyang level lang rin naman ng speculation, I hope na, kasi if you're going to look at it, di ba hindi naman sikat yan si Alicia talaga? Kasi si Alicia, ang nakikinig lang naman sa kanya, mga BBM supporter na lang din eh. Wala naman siyang nakukonvince na bagong tao. Wala naman siyang nakukonvince na bagong tao. Wala naman siyang nakukonvince na mga neutral. Kasi nga, kumbaga, ang audience niya is yung mga tao na supporter na rin talaga ni BBM. Ganon. Ngayon, I really feel na si Alicia, because of her style in vlogging, I really think that she is a liability. Balahura eh. If you're going to listen to her live, walang value. Balahura talaga. So, alam mo yun, parang ano siya talaga, hindi siya
Hindi siya nakakatulong sa team. Hindi siya nakakatulong sa laban nila. Hindi siya nakakatulong sa laban nila. In fact, I think itong si Mima Alicia, ang isa pa sa mga reason kung bakit nauubos yung mga supporters nila. Ganon. Puro slander, yes. Do you mean na totoong pinatay siya na Duterte supporter or I'm wrong? No! Bakit naman Duterte supporter ang papatay sa kanya? Wala tayong proof. Ganon. What I mean is that, posible na, baka rin mga kagrupo rin nila yung nagpatira sa kanya. Alam mo yun? Kasi unang-una, what I'm trying to say, Dean Cruz, is, number one, liability siya sa grupo ng mga BBM supporters. Liability siya doon. Since liability siya, ano bang ginagawa sa mga liability? 'Di ba? Anong ginagawa sa mga liability? Sacrificial lamb. Yeah. Yan yung aking wild speculation. Alam mo yun, yung parang mamaya kapwa nila BBM lang rin, kapwa nila sa kampo ng team nila yung nagpatira dyan. Kasi ito yung undisputed facts ha. Meron talagang tumira sa kanya. Kasi biruin mo, inabangan siya sa bahay. Inabangan siya sa bahay. Pagkatapos, it was made sure na tegi siya talaga. It was made sure na patay siya talaga. Ayun.